officers natin, lalo-lalo ng mga pulis natin. Aristuhin si Bongbong Marcos, aristuhin yung 51 na nabanggit ni Saldico na magnanakaw sa ating kapal ng bayan. Insertion ang DPWH na 497 billion. Grabe, laki. Ano ba yan? Tama na, sobra na yung kasi kung nagsali ko na yan. Tama na yan, sobra na. Panahon na. 3 taon ng ating pagtitiis. Walang pera ang taong bayan. Mingaw yung Pasko natin. Dahil yung pera ninakaw, tinago. Walang nag-circulate na pera. 500 na lang daw, Kawawa. Sabi, kaya nga sinabi ni Bubo Claire, sabi, tumawa pa siya. Parang nainis, nakaminor siya sa atin. 500 pesos. Nagtawa pa siya. Nakakaawa ang Pilipino, ginagawang busabos. Diba? Ginawa tayong tanga. Ginawa tayong busabos. Nila. Ginawa na pa nila yung 500 pesos daw. Kaya pa natin. Hindi natin kaya yan. Diba? Yan ang katotohanan. Dapat tayo na. Tuldukan na itong kabaliwan ngayon ni Marcos. Kahit ano pang sasabihin nila. Kaya nga, manawagan tayo. Tama yung salita ng mga armed forces na respect. Respect daw nila yung chain of command. Yes, respect lang. Pero sabi nila ay hindi sila gagawa hindi sila tatanggap ng unlawful order. Diba? So kung magsigaw ang mga tao ngayon ng Marcos, resign, hindi tayo gagalawin ng mga pulis at ng militar. Bakit? So, hindi sila susunod sa unlawful order kung bubuwagin tayo ni Marcos. Dahil nagsalita tayo na Marcos resign. Huwag tayong matakot dyan. Kasi hindi tayo bubuwagin nila dahil mapapayapa tayong nagsalita sa katotohanan. At saka sabi ng mga militar, respetuhin at proteksyonan nila ang taong bayan. Kasi yun ang mandato nila. So huwag tayong matakot. Kaya nga kayo, ang hindi pa nagsasalita ng Marcos resign, magsalita na kayo dyan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So doon sa banta, ibibigay at sa kanya mga laki. Utangin na si Marcos! Pilono na si Huwag tayo matakot doon sa banta nila na arestuhin daw yung sisigaw ng Marcos resign. Sila ang bobo. Sila ang arestuhin natin. Dahil ayaw nila bumaba dahil gusto pa sila magnakaw. Sa 2020 budget, meron na namang insertion. Alam nyo ba yan? Si Congressman Libiste mismo ang nagbulgar. Sabi ni Congressman Libiste, sa 2026 national budget, meron na namang insertion ang DPWH na 497 billion. Grabe, laki. Ano ba yan? Kaya nga, sige, trillion man, sisigaw pa kayo na hindi Marcos resign. Bakit? Meron na namang nanakawin ang Marcos administration. Yun. 497 billion. Sinabi ni Congressman Libiste, tinago na naman sa DPWH. Hanggang kailan tayo? Tiisin ito pangurabot ni Marcos Jr. sa mga liburis niya. Hanggang mamatay tayo sa gutom? Tama. Hanggang inugmok ang kapwa Pilipino. Hanggang mamatay tayo. Sa pera. Dapat ngayon na mag-resign na siya para hintuan na ang mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya nga, Trillion March, sumigaw na kayo! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Para magiging makatotohanan yung sakripisyo ninyo. Ito lang muna at maraming salamat. Sunod ko, itong lakay ni Juan, Bongbong Marcos. Ayan, shout out sa 16. Ito lakay niya. Thank you so much. Lakay.
ading. Ading. Layas ka na. Uwi na tayo, Ading. Papagamot kita, Ading. O sige na, ading. Ading, makinig ka na sa ating mo, Ay, Ading. ading na. Yapo! Maraming salamat, Aben, Eric. Bago ako magsalita, Hello. Hello. Magandang umaga po sa lahat na naparito ngayon. Bago po ako magsalita, magpakilala muna ako bilang isang pulis of 1981. Ako po ay isang pulis, naging investigador, isang pulis na nasa field force, IACINP field force, na sa aming batch, 117 kami lahat sa aming batch. Sa panahon na yon, kalahati ang namatay laban sa mga krimen, mga kriminalidad. 117 kami, kalahati ang pumanaw dahil sa subversion, dahil sa lahat ng anomalya na nagagampanan ng mga kapwa nating Pilipino, lalo-lalo na sa insurgency. Kami, nakapupunta kami sa kabundukan para magkaroon lang tayo ng kapayapaan. Para magkaroon tayo ng dignidad bilang Pilipino, hindi lang bilang pulis. Sa ngayon, nakikita ko ang police institution na nakakahinayang na sa panahon ng 1980s na isang kamag-anak ko, isang naging commissioner ng Napolcom, na standardized, na professionalize ang PNP, ang INP through the salary standardization. Ngayon, tumaas na ang mga sahod ng mga pulis. Panahon namin, 960 pesos lamang ang sahod namin. Ngayon, napakaganda ngayon ang profession ng isang pulis. Pero karamihan ngayon sa pulis, para malaman ninyo, hindi nakikinig sa mandato ng isang pulis based on our constitution. Based on their lawful duty to protect and secure the properties and lives of their citizenry, of the Filipino people. Ngayon, napakaganda ngayon sana. Ako, isa ko police advisor sa Davao del Norte, province of Davao del Norte. Ako ay isang Vice President ng Advisory Council ng Police. Ginagampanan ko pa yung katungkulan ng isang pulis kahit retirado na. Dahil kagustuhan ko na walang Paano pagpasok yan? karutumal-tumal na mangyari, lalo-lalo na sa hindi magampanan ng kapulisan ang katungkulan nila. Mga kababayan, sana panahon na ngayon, itong araw na ito, we are commemorating the celebration of one of our national hero, Andres Bonifacio. Ang wisdom ng ating bayani, si Andres Bonifacio, ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng tyranny, ayaw niya ng arrogance, ayaw niya ng greed. Pero ngayon, wala man lang sumisigaw ngayon.
They are not compassionate enough to adhere or to propagate the wisdom of Andres Bonifacio. Ano ba nangyayari sa atin, mga kababayan ko? Pilipino tayo, nagmahal tayo sa kapwa nating Pilipino, kapwa nating mamamayan. Pilipino tayo, nagmahal tayo sa ating bayan. Bakit? Tayo lang ang nagsisigaw ngayon. Bakit tayo lang ang nakikialam ngayon sa pangyayari na napakaraming anomalya sa panggobyerno ngayon, sa panggobyerno ni Bongbong Marcos? Para sa kaalaman ninyo, mga kapatid ko, mga kababayan ko, ibalik-balik ko ito, mga kababayan ko. Siguro, mga kasamaan ko rito, kung marinig ninyo, baka nakasama kayo. Si Bongbong Marcos, si Romualdez, si Speaker Romualdez, yang anak ni Bongbong Marcos, si Sandro, yan si Vic Rodriguez, yan si Lagdameo, nakarating yan po sa Tagum City, sa bahay ko. Humingi sila ng tulong, pangampanya para maging presidente itong si Bongbong Marcos. Natulungan ko siya, umikot ako sa buong bayan, nangampanya ako sa kanya. Marami akong nakasama na nabudol ngayon. Hindi man lang siya nagpasalamat. Samantala, ang binigay sa atin, ang napakalaking kawalang hiya, ang pagnanakaw sa paggobyerno. Ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. This administration is full of lies and deception. Ito ngayon ang umiiral sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Isa po kay Ilocano, si General Browner Ilocano, and the rest are Ilocanos. Bakit kumagsalita sila? We abide by the rule of law. Nasaan yung rule of law na they cannot even protect the lives and property of their fellow men, of the Filipino people against corruption, against anomalous activities of this present administration? Yun ba ang rule of law? Bago tayo magsalita, General Browner, Secretary Ibo Teodoro, isa ka kay Ilocano, si Browner Ilocano. Hindi yan ang kultura ng mga Ilocano. Hindi magnanakaw mga Ilocano. Nakakaya kayo. Bakit kayo napakasilensyo? Bakit kayo nanahimik sa sitwasyon ngayon na nangangailangan ang ating bayan, nangangailangan ang taong bayan ng tulong ninyo? Tayo mga pulis, ang katungkulan natin dapat takpin natin, ikulong na natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang katungkulan ng isang pulis. Napakulong tayo na magnakaw ng kamatis, yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi natin ipakulong. Na naapektahan ang lahat ng taong bayan, ang lahat ng Pilipino, kasama yung mga anak natin, kasama ang kasalukuyan, ang paghihirap ng taong bayan at ang ating bayan, mga kapatid ko. Dapat kayo, mga kapulisan, tayo, nagampanan ko na yung katungkulan ko. I once defended this country. I have protected our fellow men in my lifetime as a policeman for 40 years. Bakit kayo ngayon nanahimik kayo? Baka naman it's not the rule of law ang gusto niyong ipaabot sa taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino. Kayo, General Browner, hindi rule of law ang dapat ninyo isigaw.
Kayo, Secretary Teodoro, hindi rule of law. Baka naman ang umiiral, ang nagpaibabaw sa sinasabi niyo rule of law. Yung German proverb, when money speaks, the law is silent. Balikan ko, baka naman, when money speaks, the law is silent. Yan yata ang gusto sabihin ni General Browner. When the rule of money, when money speaks, the rule of law, the law is silent. Ganun ba yun, Mr. Browner, Mr. Teodoro? Rule of money ang umiiral, kaya tumahimik kayo. Pati naman kami ngayon, kayo dyan sa DILG, lalo-lalo na yung sekretary ng DILG, hindi niya alam anong pinagsasabi niya. Tinatakot ba ang taong bayan? Punta ng hirap na kami. Maawa ka naman. Mabuti sa inyo. Napakalaki ng intelligence pa ninyo na binubulsa ninyo na binagastos ng sarili ninyong pamilya. Paano naman itong naghihirap ngayon? Kung naparito kami ngayon, lalo-lalo na ngayon ano ang sasalita sa harapan ninyo. Hindi para sa amin ito. Matanda na kami. I am already 74 years old, mga kababayan ko. Itong laban ito para sa inyo, para sa ating mga anak, para sa pagmamahal natin sa ating bayan. Mahal ba ninyo inyong bayan? Yes. Mahal ba ninyo inyong pamilya? Yes. O bakit ayaw ninyo kumilos? Bakit tinatakot pa tayo ni Teodoro? Bakit tinatakot pa tayo ni Browner? Bakit tinatakot pa tayo ni Marvel? Tinatakot pa tayo ni Remulla? That is against the constitutional right. You are violating the human rights of every Filipino. Kami na nagsisigaw kami ngayon, this is for a common good. Gusto lang namin na ipaibabaw, ipaalam sa inyo, ipabati sa inyo ang naramdaman ng isang hero like Andres Bonifacio na ayaw niya ng greed, ayaw niya ng pride, ayaw niya ng arrogance, ayaw niya ng corruption, ayaw niya ng lies, ayaw ng deception, lalo-lalo na ang ayaw niya ang tyranny. This government now, we are being ruled, we are being demeaned as Filipino citizens because they do not respect our rights, they do not respect our dignity as a human being. Ginagawa tayo mga buhaya, kuting. Yun ang pagtingin sa administrasyon ngayon. Akalain mo, hindi naman si Sara ang kalaban nila. Tayo ang kalaban ni Marcos. Tayo naman, hindi tayo nagmahal kay Sara. Nagmahal lang tayo sa kapwa nating mamamayan. Nagmahal tayo sa ating bayan. Kaya kung sino ang maging presidente, kung mapakulong natin si Bongbong at lahat ng 51 na may kasalanan na magnanakaw sa ating panggoberno, yung 51 yan dapat managot, dapat ikulong. Kung ayaw nila pababa, yun ang katungkulan ng peace officers natin. Yung interes ng mamayang Pilipino na binulsa nila, ginastos nila.
Kaya mga kababayan ko, once again, I ask and plead my fellow policemen, my fellow peace officers, for them to arrest si Bongbong Marcos and the rest. Yung 51 na yan, dapat aristuhin na yan. Ano bang kailangang ebidensya? Nakita man ninyo, mismo kapatid ni Bongbong na nagsalita. Yung user lang, yung nagbebenta. Sa inyong lahat, sir, sa inyong ano sa amin dito, pag-protect sa trapiko. Maraming salamat. So, nandito kami para ipaliwanag sa inyo at ipaliwanag sa mamamayang Pilipino na narito kami upang ipahayag ang aming saloobin, ipahayag ang aming damdamin at ilabas namin na kami isang mga nagbubuwis sa Pilipinas, ninanakaw lamang ng isang sindikatong namumuno na walang iba kung hindi si Bongbong Adik Drug Lord Marcos. Marcos resign! Ang shabu, ang cocaine, nasa loob na ng Malacanang. Putang ina niya! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi kami mga IPA! Ha? Hindi kami mga IPA! Mamamayang Pilipino kami na namumuhay dito sa bansang Pilipinas. Yung mga sinasabi ni John Vic Rimulya na pag may nagsalitang Marcos resign, ipaparisto niya. Nandito kami! Gago! Unang kasabi mo, sindikato. Nandito kami! Binayaran ka ng 2.5 billion, animal ka! Isa pa itong putang ina si Brownie! Hayop daw, hayop! Ha? Marcos, hayop! Sa kahayop, hayupan! Marcos, hayop! Sa kahayop, hayupan! Para hindi bumitaw! Nandiyan na! Yay! Adik Drug Lord Marian Marcos! Sentro! Maraming salamat! Mabuhay tayong lahat dito! At mga kababayan, etik tayo na ang panawagan. Marcos resign! Aristuin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Marcos resign! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristuin! 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 Ikulong sa selda 13! Ang pananagutang kriminal ay nasa kay Marcos. Siya ang presidente, kaya dapat siyang aristuin, ikulong, at dapat managop. Ang panawagan ng sambayanang Pilipino, Marcos resign, aristuin, ikulong, sa selda 13. Marcos resign, aristuin, ikulong, selda 13. Marcos resign, aristuin, ikulong, sa selda 13. Ayun. O, dito na kayo. Ang sa kabila, Marcos remain yun. Dito kayo sa Marcos resign. Marcos remain. Huwag kayo sa Marcos remain. Dito kayo sa Marcos resign. Okay, pakinggan natin ang boses ng ating Undersecretary Tatay Ben Ranque magbibigay ng kanyang advice at mga katugunan sa ating mga kababayan. Mamaya na lang po si Tatay Rani pag may sound system na. Sa araw ng kalayaan na pinakamatyan ni Andres Bonifacio, ito ang tunay na kalayaan. Huwag yung kalayaan dahil binabayaran. Ito tayo sa tunay na kalayaan. Huwag tayo doon sa kalayaan ng mga kurangkot. Ikulong
ibalik ang mga kinurakot. Paano ikulong? Ibalik. Na si Marcos, nandyan pa. Ayaw niya yan. Muro-muro ka na yung ginawa sa Malacanang. Binalik daw yung, ilan yung milyon binalik ni Juan? 110 lang, binalik. Naiwanan na 900. Tapos, sino magbigay ng ebidensya? Yung taong nagsauli, hindi. Muro-muro lang yun ni Marcos. Para ibig sabihin, nakikiramay siya sa taong bayan. Niluloko tayo. Sabihin na natin, niluloko tayo ni Marcos. So huwag tayong maniwala. At dahil niloloko tayo, Tatay Ben, ang panawagan ng mamamayan, Marcos, sumuko ka na! Hindi maririnig, sabay-sabay. Marcos, sumuko ka na! Mas malakas! Marcos, sumuko ka na! Yun! Dahil nililito mo lang ang tao. Yung may dalang bandila, naligaw yun. Oo, pero okay na rin manatili sila dito. Yung mga dalang bandila, sumisigaw sa mga ikulong Kasi ang Boracay. ang panawagan ng taong bayan, malinaw, Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Ang tamang panawagan, tinatama lang namin ang panawagan. Kasi mahirap na alukin ang mga tao, pabalik-balik sa EDSA, paulit-ulit ang sinasabi na ikulong ang mga kurakot. Pero sinong ikulong? Si Marcos! Sila yun! Ay siya ang mastermind! Kasi yung mga taong nangurakot, tawan niya at may parte siya sa bank. Correct! Nakakasawa na. Tayo naglaan ng oras, panahon, energy. Tagal na natin alam yan. Huwag na natin lukuhin ang sarili natin. Yung mga nanawagan na Duterte daw pananagitin. Isa lang yun ang galit doon. Yung mga pamilya na tinamaan noong namatay noong war on drugs, yun yung mga galit. Pero, ang biktima noong mga adik na pinatay, nirip, mayroon bang justisyang nakuha? Yung mga pulis na involved doon, nakulong na yung iba. Sinabi na ng Korte Suprema. Bakit pa natin maglulukuhan tayo? Kung sila natuwa sila, kami hindi. Bakit? Doon lang tayo tama. Ayaw ko doon sa mali. Pupunta ka sa rally, wala kang direksyon, sisigaw ka lang, korupsyon. Sino ba na-corrupt? Bakit din natin pangalanan? Isa, hindi ko nga, pinangalanan na niya. Takot ka dahil nanakot na silang makulong. Kung takot ka, nanakot sila na makulong. Bakit ka papunta? Dahil ako, makulong man ako dahil nagsalita ako na dapat bumaba yung hinayupak na yan. Hindi ninyo maalis, nasisigaw ako na Marcos resign. Marcos resign talaga. Kaya gampanan ito. Kasi kung kaya mong gampanan, ipakulong mo na lahat yan. May karapatan kang mag-order na ikulong na yung lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. At ipatupad ang batas ng batas. Hindi ito lang mga maliliit ang hapunin mo. Diba? Bakit lang yung mga maliliit ang hapunin? Tayo lang ba ang kaya nila? Yung mga tao na dapat hapunin na ikukulong, hindi kaya? Sir, Question. Tawag dito, ano oras po tayo magsisimula magmamarcha? Ito na po. Hinantay na po. Ngayon na po. sir, final message sir sa mga kababayan natin na nanonood online. Sa mga kababayan natin na nanonood na online, lumabas kayo, pakinggan natin dahil lahat naman tayo biktima. Dahil hindi ito ang katapusan ng rallying ito. Dahil sa pagkakaalam ko, pag sa ngayon, itong rally na ito ay hindi pa bumaba. Nandito naman yung mga kasama natin, mga Muslim sa Mindanao, nandito na rin sila. Sa palagay ko, mayroon akong nababalitaan na ito mga nasa probinsya ay kumikilos na rin. Dahil hindi na rin sila papayag, dahil sila rin ay isa rin na pagnakawan.
huwag nating hintayin na yung mga nasa bundok masipagbaba para sumali na rin sa rally. Dahil yun ay hindi kagaya sa atin yun. Yung mga taong yun ay may ibang mga hangganan. Kaya hanggat maaaring mapigilan, ay tayo gumawa ng paraan na para tayo na lang dito ang makikibata na ito matuldukan itong problema nito. Salamat sir. Isang bagsak. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Salamat sir, salamat. Salamat sir. Salamat sir, salamat sir.